Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ligaya. Sampung taon lamang ang aking anak nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, mag-isa ko nang tinaguyod ang aking anak. Ngunit dahil walang natapos na pinag-aralan, nahirapan ako. Napilitan ako makipagsapalaran sa ibang lugar. Iniwan ko sa aking kaibigan ang aking nag-iisang anak. Napainom ko na po si Sir Pablo ng gamot, Ma'am Nelda. Ay, salamat Ligaya ha. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Bukod sa trabaho ba sa grocerya namin, may natutulungan mo pa ako sa pag-aasikaso kay Pablo pag narito ka na sa bahay. Napakabuti niyo rin po sa akin, Ma'am. Kaya naman gusto ko po yung masuklian. Mapalad kami't nakilala ka namin mag-asawa. Hindi man kami nagkaroon ng anak, ay para namang nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya namin nang dahil sa iyo. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa iyo. Magandang balita? Oo. Napagkasundoan namin ni Pablo na ipakuha na rin sa iyo ang iyong anak. Kami na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Talaga po, Ma'am? Oo. Ay. Para magkasama na kayo mag-ina dito. Ay, total malaki naman itong bahay. Maraming salamat po, Ma'am Nelda. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makasamang muli ang aking anak. Kaya maganda ka. At uuwi ka ng probinsya nyo sa Makalawa. Opo. Isasama mo na rito ang iyong anak. Nadala ba lahat ni Ligaya yung mga binili mong pasalubong niya sa kanyang anak? Binigay ko lahat, Pablo. Iniwan niya yung iba rito. Konti lang yung dinala niya. Ay dahil nga pupunta din naman dito ang kanyang anak. Mabait at tapat niyang si Ligaya. Masipag. Mapagkakatiwalaan pa. Tama ka. Kaya hindi na kapang hihinayang tulungan eh. Sana minahal na rin ng kanyang anak ang maganda niyang pag-uugali. Mildred. Ay! Ligaya? Bakit bigla ka pumarito? Hindi mo sinabi na darating ka. Gusto ko kayong sorpresahin. Lalo ng anak ko. Ha? Miss na miss ko ng anak ko. Nandiyan ba siya? Kung ano eh. Ligaya. Ligaya, wag ka sana magalit ha. Pero lumayas yung anak mo eh. Ano? Kailan pa? Bakit? Nito lang. Napagalitan ko kasi siya. Oh. Kasi naman ang tigas ng ulo eh. Puro barkadang inaatupag. Akalain mo ba namang nagdamdam pala siya? Ayun. Basta na lamang lumayas. Oh, Diyos ko. Nasaan na kaya ngayon ang anak ko? Nasaan na si Paul? Yun po ang sinabi ng kaibigan ko si Mildred, Ma'am. Sir, hindi raw niya alam kung nasaan ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Totoo po. Oo. Di ba may picture ka naman niya? Oo po, meron po. Maaari kang tulungan ng ma'am mo na manawagan sa mga estasyon ng radyo. Oo nga. Para mahanap mo ang anak mo. Sige po, sige po. Sabihin niyo lang po kung kailan natin gagawin. Sana naman hindi mapahamak ang anak mo. Yun na rin po yung pinagdadasal ko sa Diyos. Naisip ko lang, mapagkakatiwalaan ba talaga yung pinag-iwanan mo sa iyong anak? Sir Pablo,
Baka kasi siya pa ang dahilan. Kaya umalis doon ang anak mo. Handa ka na ba sa larat natin, Paul? Aaminin ko, kinakabahan ako, Douglas. Ano? Anak naman. Ngayon ko lang ito gagawin eh. Alam mo naman, bagong saltala ako sa grupo mo. Dati, nangangalaka lang ako para mabuhay. At ako ang tumulong sa iyo, ha, Paul, ha? Para mabuhay ka na maayos. Binigyan kita ng mga damit ko. Pinakain. Pinatira rin dito sa tinitirahan ko. Hindi ko nakakalimutan Kaya yun. huwag kang kabahan. Ako bahala. Sanay na ako sa trabaho ito. Saan ba tayo magnanakaw? Malapit lang dito. Madali nating mapapasok ang bahay na yun. Dahil sinubaybayan ko ang kilos ng mga tao ron. Nakapanawagan na kami kanina ni Ma'am Nelda sa istasyon ng radyo. Uy, sana naman marinig yun nung nakakakilala kay Paul. Sana sabihin sa kanya para magkita na kami. Oh, Diyos ko. Loobin mo po na magkaroon ng magandang bunga ang ginawa namin ni Ma'am Nelda. At higit, sana po nasa mabuting kalagayan ang aking si Paul. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Oh! Shit! Bullshit! Douglas, bakit ka nagagalit? Anak lang. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Pesting si Bobot! Ano sabi? Hindi raw siya makakasama mamayang gabi. Dahil may trangkaso daw ng loko. Mabigat ang katawan. Puwisi talaga. Unawain mo na lang. May sakit naman pala. Ano pa nga ba? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Baka sumabit pa tayo dahil sa kanya. Nagagalit lang ako dahil kung kailan malapit na ang lakad, tsaka pa siya nagkasakit. Paano kaya yan? Mamayang gabi na ilakad natin. Walang magbabago, Paul. Tuloy tayo. Pero Douglas... Huwag ka na nga tumutol. Kailangan natin ng pera. Narito na tayo sa bahay ni Aling Nelda. Laki ng bahay. Oo. Ang daming magagandang gamit. Natural. Mayaman eh. Sumunod ka sa akin, ha? Pupuntahan natin yung master's bedroom. At, Douglas... Sabi ko, sumunod ka na. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi sila magising. Sino kayo? Bakit narito kayo? Douglas, may babae. Oo nga. Naku, binuksan pa ilaw. Peste! Ito! Hindi. Kung hindi, Ang babae. ko kayo nitong dala ko pamano! Sungga ba mo siya, Paul? Hindi maaari, Douglas. Halika na. Umalis tayo rito. Loko ka na ba? Paul? Loko. Ikaw? Ikaw ang magnanakaw dito? Paul, patayin mo na siya. Kilala ka niya. Sasabi tayo. Hindi ko pwedeng gawin yun. Nanay ko yan. Umalis na tayo rito. Hindi ko makapaniwala. Nanay mo pala yung tauhan nila Aling Nelda. Hindi ko rin alam na doon siya nagtatrabaho. Anak mo. Kasi sa cellphone ko lang siya nakakausap eh. Bihira lang at sandali pa. Kaya hindi ko naman nasabi sa kanya ang pagmamalapit sa akin ni Aling Mildred. Buti ka pa, may nalay pa. Douglas, Sige na, puntahan mo na siya. Huwag mo sayangin yung magandang pagkakataong ito na makapagbagong buhay pa. Paul!
Paul! Oh, salamat anak. At nagbalik ka. Alam mo bang nanawagan ako sa istasyon ng radyo para lang mahanap ka? Kung ganon, alam niyo wala na ako kinahaling Mildred. Nagpunta ako doon para nga kunin ka na. Pero ang sabi niya lumayas ka dahil napagsabihan ka niya. Hindi totoo yun. Ha? Sinungaling siya. Anong ibig mong sabihin? Naging malupit siya sa akin, Nay. Ginawa niya akong alila. Ano? Tuwing tatawag ka sa kanya at nag-uusap tayo, nakabantay siya para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Napakawalang hiya pala niya. Ginamit niya sa sugal ang perang ipinadadala ninyo. Oh, Diyos ko. Hindi na siya naawa sa'yo. Napakasama niya. Hindi ko rin natapos ang high school dahil pinatigil niya ako at pinagtrabaho. Hindi. Pero ang hindi ko na nakaya ay ang ibenta niya ako sa pinagkakauntangan niyang bakla. Kaya lumayas ako sa bahay, Nay. Oh, anak. Patawarin mo ko. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala sa kanya. Sasabihin ko kina Sir at Mamang nangyari sa'yo. At naniniwala ako, makakaunawa sila. Tutulungan pa rin nila tayo. Oh, Ligaya, bakit narito ka na naman? Walang hiya! Ah! Bakit ka ba nananampal dyan? Ano kasalanan ko? Ang kapal ng mukha mong tanungin pa yan. Nagkita na kami ni Paul. Sinabi niya na sa akin ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Ah? Ligaya? Bakit mo nagawa sa aming mag-inay to, Mildred? Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Kaya kong tanggapin ang pananakit mo kay Paul. Ang hindi mo pagpapatapos sa kanya sa high school. Kahit na nga masakit sa damdamin ko yon. Pero ang hindi ko matanggap, yung pinagbili mo siya sa bakla para lang magkapera ka! Ay! Ligaya, patawarin mo ko. Ginamit mo lang pala sa pagpapasarap ang perang pinadadala ko para kay Paul! Patawarin mo ko, Ligaya. Babayaran ko ang lahat ng yon. Kahulug-hulugan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ididemanda. Diyos na ang bahala sa'yo! Sa tulong ni na Ma'am Nelda at Sir Pablo, nakatapos na ngayon sa kolehiyo ang anak kong si Paul. At kina Ma'am na rin nagtatrabaho. Salamat sa Diyos. Hindi niya niloob na lubusang mahulog sa kapahamakan ng aking anak. Ako po si Ligaya. At ito ang aking buhay. Lagi niyang ginagantimpalaan ang kabutihan ng kanyang nilalang. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas sa papel na Ligaya. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, King Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.